Good morning po sa lahat. Okay. Ang ating pag-uusapan, pag-aaralan, napakaganda po. Isang verse, punong-puno ng aralin, punong-puno ng masasabi natin na kinakausap tayo. Ang title po ng aking ngayon ay Don't Swear at All. Huwag kang susumpa kailanman. No? Very intriguing. Parang merong tinutumbok. Ika nga. Pakipost nga yung Tagalog ng one verse. Tingnan nyo ang sa English binasa natin kanina. Ngayon naman basahin natin sa Tagalog. Okay? Sabay-sabay. Isang verse lang yan. No? Intindihin natin mabuti. Okay? Basa, sabay. Ngunit, higit sa lahat, mga kapatid, huwag niyong ipanumpa ang langit o ang lupa o anumang ibang panunumpa, kundi ang inyong oo, maging oo, ang inyong hindi ay maging hindi. Panggayoy. Almost 8 weeks, no? 8 linggo na ang book, ang libro ni James ay ating pinag-aaralan. At ito ay, it's all about Christian living. Paano ba mamuhay ang isang Kristiyano at paano mamuhay ang naaayon sa kapwa. Anong importansya ng Christian living? Bakit kailangan nating maintindihan ito? The why, the hows, for us to know, at para for learning. Kung titingnan nyo, yung libro ni Santiago, punong-puno ng katuruan sa karunungan at gabay sa pag-uugali at sa pagkilos ng isang Kristiyano. Yung tunay, At tinatalakay din natin, o natalakay na natin ang iba-ibang aralin patungkol sa mabuting asal, kayamanan at kahirapan, tukso, away, pag-aaway-away, diskriminasyon. Kasi mayaman, mahirap, kung paano tinitignan natin ang pagkatao ng isang tao. Pananampalataya, lalong-lalo na to, ang paggamit ng dila. Binigyan ng emphasis po yan si Pastor Ata. Wisdom, anong kahalagahan ng wisdom? At anong kahalagahan din ng pride? Bakit nga ba tayo meron pang hindi mawala-wala yung pride na yan? Karunungan, kaalaman, paghatol sa kapwa, kayabangan. Hindi rin mawala sa atin yan. Ito, isa pang mahirap gawin, magpakumbaba, humility, at pagtsatsaga. Tingnan nyo lang sa umpisa ng verse na to. Kita nyo yung but sa Ingles, pero ngunit. Pero bigyan nyo yung susunod. Ano ang point? Higit sa lahat, above all, sa ibang version yan, most of all. Di ba? Napaka-importante. Bakit higit sa lahat? Ang hirap. Alam nyo, almost 1 year, nangangatok po ako. Dahil, yung nga, kakapiraso, pero you represent God. Isa na akong
na mahinga, galing po ako sa operasyon. So nagpahinga ako. Tingnan niyo yung may tinutukoy eh. Yung sa umpisa pa lang, no, meron ng tinutukoy eh. Ano yung mga tinutukoy na yun? At saka sino ang mga sinasabihan? Higit sa lahat, ano kasunod? Mga kapatid. Sino ba ang tinutukoy ng mga kapatid? Di ba tayo? For what reason? Merong Santiago or James is making a point for us to see. Tulad nga, ang last preaching ko po is April 28 last year. About Paul Vision at saka in his storms. I thank God. Salamat. At muli akong nakabalik o binigyan po uli ng oportunidad at pribileho na magsalita uli sa inyo. The honor of being mouthpiece ng Diyos. Tagapagsalita lang po ako. Pero lahat ito, lalo na ang pag-uusap-usapan natin ito, na iba po naman ngayon ang pag-uusapan natin. Ang ating pagpasensyahan na, no? Kay Elder at kay Pastor. Hindi muna tayo gagamit ng Bible. Lahat tayo ay nakapokus sa monitor. Hihimay-himayin natin yung verse na yan, iisa, pero ano mga tinutumbok niyan? Ano ang tinuturo niyan? At ano ang pinaka-importante na malaman nyo na tinuturo ng Diyos? Mas maganda mag-take notes kayo. Kasi, ewan ko, siguro, kung babalikan uli ito, napakatagal na. No? Kaya ito is patungkol sa ang pag-uusapan natin is let the scripture speak for itself. Hamong mangusap ang salita ng Diyos. 4 na points ang pag-aaralan natin. Let the scripture do the talking. Let the scripture interpret the scripture. And let the Holy Spirit be our guide this morning. Tayo po'y manalangin. O Diyos, samahan niyo kami sa aming pag-aaral. Dahil dito sa pag-aaral nato, ang importansya ng pananalita namin. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod niyo. Samahan niyo kami, aming Diyos. Be with us. Open our minds. Buksan niyo ang aming kaisipan at puso para makita namin ang aming kakulangan sa inyong harapan. In Jesus' mighty name, amen. Okay, point number 1. Avoid swearing with any other oaths. Huwag kang susumpa, huwag kayong mangangako. Very intriguing. No? Ano ba ang importansya ng swearing o ang panunumpa? Pakitaas ang kamay kung hindi ito nangyari sa buhay niya, lalo na nung bata. Mga example, ha? Pexman. Ano ba ang ng Pexman? Pag sinabing Pexman, nakaganon ba o dito? Di ba? Dito, no? Tingnan nyo, cross. Pagkatapos, cross my heart. Hope to die. No? Mamatay man ako. Swear to God. Mamatay man ang magulang ko, o ang nanay ko, ang pamilya ko. Di ba? For what? Bata, ginagawa yon. Siguro naman, meron din ngayon. Habang nagkukwentuhan tayo, nagsasalita. Di ba? Lalabas at lalabas yan.
Bakit nga ba lumalabas yan? Yung swear to God, Pexman. Ano? Dahil, yun, sunod-sunod nating pag-aaralan. Di pa yun. Ay, paano kung galit? Paano galit? Di ba? Meron din lumalabas na sumparon. Ano? Galit, inis, yamot. Ano lumalabas? Mamatay ka na sana. Tamaan ka ng kidlat. Pakawalang hiya mo. Hayop ka. Bobo, gago, tanga. Totoo hindi? Ba, wala man lang umuoo. Pag galit pag inis, pag yamot, huwag sabihin hindi nyo nasasabi yan. Ang masakit dito, minsan sa anak natin. Totoo hindi? Okay. Ito pa ang ito ang nangyayari kasi nga, yung swear o yung panunumpa ay nagiging curse. Kasumpa-sumpa. Di ba? From swearing to cursing. Ang masakit nito, ini-involve pa natin ang ina. Yung mura. Ina mo. Tama. Bakit ini-involve? Pag-isipan natin mabuti. Okay. Ano pa yung iba? Nung ewan ko kung anong weeks yung nagsabi. Mabigyan lang ako ng trabaho ng Panginoon. Maglilingkod ako. Bakit kailangan mo pang sabihin na maglilingkod? Humihingi ka lang ng trabaho. Di ba? Pangako. Bakit ka nangangako? Kasunod, kung may sakit, Lord, pagalingin mo ako. Magsisilbi ako sa church. Pag may transaksyon, Lord, ibigay mo itong benta na ito. Magdo-donate ako. Iba ang swearing. Tingnan nyo parehong ibig sabihin. Swearing, nanunumpa. Ang oath o ang vows, pangako. Nangangako. Marami pang example na pwede nating pag-isipan at na maalala nyo. Hanggang ngayon, hindi nawawala ito sa atin. Ugali na ata natin. No? Kaya nga, ang point number 1 is avoid. Iwasan mo. Bakit mo iwasan? Ang tanong, bakit iiwas tayo? Huwag kang sumumpa. Huwag kang mangako. Bakit? Kasi bilang isang Kristiyano, bilang isang believer, dapat tayo ay maging totoo o magpakatotoo, be truthful. Ang salita natin, Kristiyano tayo, it's enough. Our words are enough. Kumbaga sa yung pagkatao natin, tayo diyan Di ba? Ano ba yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17? You are a new creation. Binago ka na at babaguhin ka pa. Although, hindi perfecto, pero from glory to glory, binabago. Isang mali, itatama. Pero ang kondisyones, susunod ka ba doon sa pagtatama? Okay, second point, ano pa ang ibig sabihin? Yung salita natin dapat may honor. O honor na. Honesty and integrity. Napaka-importante. Yan ang reflection ng ating karakter. Pagkatao natin.
Honesty is the moral principle that values, number one, truthfulness. Pagiging totoo. Number two, sincerity. Pagiging tapat. Our commitment to truth, for the truth or the truth, and to our relationship with God. Kasi sincerity, katapatan, pagiging tapat, anong kasunod? Yung dangal, integridad, dangal. Kung ano yung lumalabas niyan, hindi ba ikaw yun? May integridad ka, may dangal ka. Tapos, bukod sa dangal, trust, worthiness, mapapagkatiwalaan. Kasi salita lang, may tiwala na eh. And the importance of credibility. Kapani-paniwala. Kredibilidad mo ang nakatayak. Ang tanong, is swearing a sin? Ano tingin nyo? You decide. Kayo mag-decide. Pero ang katulad nga ng sinasabi ko, ano sinasabi ni Scripture? Ano salita ng Diyos? Siya ang magsasabi. Tingnan natin. And dito titingnan natin, nakatuon lang kayo dyan sa monitor, ano ang mga sinasabi ni Scripture tungkol sa swearing? 1, Efeso 4:29. Ano man masamang salita ay hindi dapat lumabas. Kanino? Kaninong? Sa bibig. Kundi ang mabuti lamang para ikakatibay ng ayon sa iyong pangangailangan upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. You decide. Let the Word of God speak to us. Sunod, 1 Peter 3:10. Note nyo, no? Miski yun lang kung ano lang yung verse kung kaninong libro. Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makitang ng mabuting araw ay magpipigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang labi ay huwag magsalita ng daya. And last, James 3:8-10. Napag-aralan na natin to, pero pinapaalala sa atin. Subalit ang sabay-sabay, tama o mali? Sa pamamagitan nito, ito napakasakit. Pinupuri natin ang Diyos, ang Panginoon at ang Ama. At sa pamamagitan nito, nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Pinupuri natin? Nilalait natin? Bakit kaya? Ba't ganun kaya tayo? The blessing and the cursing. You decide. Pag-aralan nyo mabuti. Tingnan nyo yung verse 10. Tingnan nyo mabuti. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpuri at paglait, mga kapatid. Hindi dapat maging ganito. Yung bless, di ba? Bless you. Totoo kaya yun? Or curse you ang nasa isip mo. Iba yung sinasabi, iba yung dito eh.
Yung pagkakatotoo, no? Kayo mag-decide. Kaya nga sinasabi ko, let the scripture ang magsalita. Pinaparating sa atin. Number 2 point. Di ba? Yung swearing, pina-avoid. Pangalawa, by heaven or earth, avoid. Huwag niyong sabihin saksi ang langit o saksi ang lupa. Bakit? Ba't kailangan banggitin pa yung langit, yung lupa, para ano? Para ano? No? Tingnan nyo ang sinasabi uli ng scripture. Isaiah 66:1. Ganito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Ano ang bahay? Ang inyong tinayo para sa akin. At ano ang dako ng Panginoon? Ano ibig sabihin ng Panginoon? No? Pag-iisipan nyo. Langit. No? Nasaan ba ang Diyos? Bakit napaka-importante ng lupa? Di ba? Creation niya yun eh. Nilikha niya yun eh. Nilagay lang tayo ron eh. Tapos, gagamitin nyo. Ano pa isa? Psalm 115, verse 3. Ang aming Diyos ay where? Nasa langit. Kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Kung ano kagustuhan ng Diyos. Pero ang tanong, bakit natin ginagamit ng pagsuswear yung heaven and earth? Why involve God? Bakit sinasama natin ng Diyos? Hindi nga natin halos sinabi mo na yun eh. Saksi ko ang langit at ang lupa. O saksi ko ang langit. Ba't mo ina-involve ang Diyos? Para saan? Ano pinopoint mo? Garantor? Garantya yung sasabihin mo saksi ang langit? Kasi ang heaven and earth are sacred, sagrado to eh. Hindi natin should not be used to swear by. And by swearing is a way of disrespecting God's holiness and authority. Di ba? Pagwawalang bahala dun sa authority ng Panginoon. And it's not a dwelling place, so isang lugar lang. It's a declaration of His supreme authority and power. Dagdagan pa natin ang pananalita ang sinasabi ng Scripture. Leviticus chapter 19, verse 12. Tingnan nyo ha. Tingin lang kayo. Huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng aking pangalan. At kasinungalingan sa gayong lapastanganin ninyo ang pangalan ng Diyos. Ako ang Panginoon. Mga kapatid, lapastanganin. Ano ba ibig sabihin yan? No? By swearing lang, pastangin natin ang pangalan ng Diyos o ang Diyos mismo. Additional, Proverbs 20 Numbers 30 verse 2. Kapag ang isang lalaki namamanata ng isang panata para sa Panginoon o sumusumpa ng isang sumpa, napakaklaro na tinatali niya ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng isang panata, huwag niyong sisirain ang kanyang salita at kanyang tuparin ang ayon sa lahat na lumalabas sa kanyang bibig. No? Huwag niyong baliwalain. Huwag niyong sisirain.
Kasi you swear to God eh. Sumunod pa, Deuteronomy chapter 23, 21 and 23. Pag ikaw ay gagawa, 23 to 21 and 23. Pag ikaw ay gagawa ng isang panata sa Panginoong mong Diyos, huwag kang magiging mabagal sa pagbabayad nito. Tama ba yan? Sapagkat tsak na hihingin niya sa iyo ng Panginoon ng Diyos at ikaw ay magkasala. Ngunit, kung iiwasan mong gumawa ng panata, ito hindi magiging kasalanan sa iyo. Mag-ingat mong isagawa ang lumalabas sa iyong labi ayon sa iyong kusang loob na ipapanata sa Panginoon mong Diyos na pinangako ng iyong bibig. Sa ibang version, sisingilin eh, no? Sa ibang pagkatagalog. Okay? Yan ang mga sinasabi ng Scripture. Para tayo mag-ingat kung ano yung lumalabas sa ating labi o bibig. Third point, let your yes be yes, your no, no. Sapat nang sabihin ninyo kung oo o hindi. Bakit? Ano ang importansya nito? Ano sinasabi ni Santiago? Para sa atin, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Di ba yan ang point niya? Anong klaseng tao tayo sa harapan ng Diyos? Are we Christ believer or follower? Pag-aralin niyo mabuti. Kayo ba ay believer, naniniwala, or follower? Kayo makakasagot nun. Ako yung magiging style ni Deacon Manny. Sikat ngayon ang pinag-uusapan. Buong mundo sa Pilipinas. ICC. Di ba? Dalas mag-ano niyan. Pero ano nire-represent nito? ICC, isang lugar na, di ba, hahatulang ka. Pero bilang Kristiyano, ano nire-represent itong ICC? No? I, for integrity, is the foundation of trust. Pagiging tapat. Ano sinasabi ng scripture dito? Proverbs 11 verse 3. Ang katapatan ng mga matuwid, papatnubayan, ang lolo na, malabo na ng mata ng lolo nyo, pumapatnubay sa kanila. Ngunit ang kalikuan, ang kalikuan ng mga taksil, ang sa kanila'y sumisira. Kayo na mag-isip niyan kung ano sinasabi ng kawikaan. Dagdagan pa natin, Proverbs 20 verse 7. Ang taong matuwid ay lumalakad sa katapatan niya. Tingnan nyo, mapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Kung ano ang ama, dapat, yun din na magiging anak. Ay minsan, kasi ang ama niyan ganito eh. Ay, tingnan mo ano yung produkto ng, di ba? Ano ang anak? Kung ano puno, siyang bunga. Imposible naman yung puno
magbunga ng ibang bunga. Kasi yun ang tinalaga ng Diyos na ikaw, yung puno. Ano ba ibig sabihin nun? Bilang isang magulang, di ba? Hindi. Ay, napakarami po ngayon na maririnig mong istorya. Yun lang kay Corina, ano ba tawag doon? Harapan. Di ba? Anong mga dalas na pag-uusapan doon? Away. Magulang at anak, kamag-anak, kabarangay. Ano? Walang kakwenta-kwento na pwede naman pag-usapan. Okay, ang sunod ng C. Credibility. Pinagkakatiwalaan. Or paniwala. It's the outward manifestation of trust. Okay. Proverbs 10:9. Siyang lumalakad sa katapatan ay lumalakad na tiwasay. O kaya at least ang tiwasay is at peace. Ngunit ang sumisira sa kanyang mga lakad ay matutuklasan. Ano ang point nun? Ano yung matutuklasan? No? Which leads sa point number 3. O hindi. Pag-aralan din na anong sinasabi rin ng Proverbs 28:18. Maliligtas ang lumalakad sa katapatan, ngunit ang baluktot sa kanyang mga lakad ay mahuhulog sa hukay. Kayo na. Ito, sinasabi ng kredibilidad, which leads to C. Character. Pagkatao natin. Katangian natin. It is the outcome. Di ba? Yan ang outcome. Yan ang kakalabasan pag meron kang integridad, may kredibilidad ka, ang lumalabas, yung pagkatao mo. Yan ang karakter mo. Di ba? At yung karakter na yan, ang personalidad, ang pagkatao mo, ang nakataya, which produce sincerity, taos puso, tapat ka, honesty, matapat, ang hirap tingnan ng isang tao kung siya ay may ano ang pagkakarakter, ang karakter niya. Meron nagsasabi, di ba, ito kadalasan, ako, pag tinignan niyo ako, ang sungit ko. Bukas pa lang ng buka ko. Ganun na ako. Yung kayang pagkasungit ko, yun na kaya ang karakter ko. Meron naman palang ngiti. Di ba? Ngiti ng ngiti. Ibig sabihin, lahat na nakangisi siya, nakaano na. Pero, pag nagsalita, lumalabas ang totoong karakter. Anong ibig sabihin pag ang katangian na natin o pagkatao natin? Proverbs 22:1. Ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa sa malaking kayamanan, at mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Pero ba ang kailangan? Parang lalong gumanda ang pagkatao mo. Di ba? Nakaraan ng kaya eleksyon, isang katutak na ayuda ang lumabas. Kaliwat kanan. Meron nga rito, nakalimang ayuda pa eh. Meron iba, 3. At meron pang kasunod daw.
Di ba? Anong katwiran doon? Bakit? Di ba, napag-usapan natin, masama bang tanggapin? Ano sabi? Ano sabi ni elder doon? Hindi. Pera rin natin yan eh. Pero, ang tanong doon, binibili ba tayo? Or, lalabas ang karakter ng pagkatao natin pagdating, lalong-lalo na sa pera. Akala ko pa naman napakabait. Pero pagdating sa pera, napakatuso. Di ba? O, nakangiti kayo. Lahat na experience nyo na yan. Totoo, di ba? O, kausap ko yung papaayos ako ng aircon. Si Manjim, yung gumagawa ng ano, nagkwentuhan kami. Sabi niya, kasi meron na siyang dinidemanda. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. Ilang taon na raw. Hay ko, bakit? Manjim, ay yung abogado ko, binenta ko eh. Tapos, paano ho nyo nalaman? Naawa ang yung piskal sa akin eh. Dahil yung piskal, siya ring naging judge. Kaya nga sinabihan ako, palitan mo na yung abogado mo. Tingnan nyo ha. Best friend ko, natutulog sa akin. Halos iisa bituka namin. Niloko ko, nagbenta ng lupa, walang titulo, dahil sa pera. Karakter. Proverbs 10:7. Ang alaala ng matuwid ay isang pagpapala, sarap. Ngunit ang pangalan na masama ay mapapariwara. Another word for papariwara. Ito, may version ako rito. Masayang ikaala ang buhay mong taong mabuti, pero ang masama, mabilis makalimutan. The same. Lahat yan, batayan natin na sinasabi ng Biblia. Kaya nga, sabi ni, paalala ni pastor, paalala ni elder, paalala ni Deacon Manny, magbasa tayo para makita natin kung ano man yung tanong ay sasagutin. Kung meron kang kailangan malaman, makikita. Pag gusto mong tuklasin, magpapatuklas. Nangungusap po ito. Kinakausap tayo nito. Pero pag hindi nyo kinausap, alam naman sumagot yan. And last point, napaka-importante, lest you fall into judgment, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Bakit kayo hahatulan ng Diyos? Sa swearing din ng babanggitin mo ang kanyang creation, heaven and earth. Let your yes be yes or no. Ano ang ibig sabihin nun? Number 1, 2 beses kong babanggitin to. We are called to live under the authority of Jesus Christ and the authority of the Scripture, the Word of God. Pakibasa nga. Sabay-sabay tayo. Basa. We are called to live under the authority of Jesus Christ and the authority of the Scripture, the Word of God. Diyan tayo hahatulan.
tinawag tayo eh. So under tayo ng authority ng Panginoon sa Kristo. At authority ng Scripture. Dahil kasi, di ba, we are a new creation. We are guided. Kaya nga binasa ni Brother Joel yung Holy Spirit, ano ginagawa nun? Our comforter, our guide. Siya nagtuturo sa atin. Ang mabigat, hindi tayo nagpapaturo. Nangingibabaw yung pagkatao natin, yung personalidad natin bilang tao. Yun ang nakakalungkot. Tingnan nyo ang James chapter 5 verse 9. Diniscuss ito ni Deacon Manny. Behold, the judge is standing at the door. Nag-iintay ba ang Diyos sa pintuan? Anong pintuan? Pag-aralan nyo mabuti. Pero may sinasabi yan, pinreach ni Deacon Manny yan. No? Ano kaugnayan ng judge sa atin? Tingnan nyo. The judgment refers to divine evaluation and accountability. Our accountability. At ina-evaluate tayo bilang isang tao. Tingnan nyo ang 2 Corinthians 5:10. Okay. Klaro po yan. For we must all appear before God, before the judgment seats of Christ, that each one, bawat isa, may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Mananagot tayo. Haharap tayo. Kailan yan? Maghintay tayo. Number 2, Romans 14 verse 12. So then each of us shall give account to himself. Magkakaroon tayo ng accounting sa harapan ng Diyos. For what reason? Sabi nga nung iba, di ba, biro or ano, pagharap mo kay San Pedro, saan lugar ka kaya pupuntahin? Tatanggapin ka kaya sa taas? O sisipain ka sa baba? Ganun ba? No? Kasabihan niya na minsan nagbibiro pero totoo. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Hindi ba? Tukan muna natin to. Alam mo ba, pag ikaw ay namahinga na, kinuha ng Diyos, alam mo kung saan ka pupunta? That is a good question. Ang sabi nga nito mag-a-account tayo. Pero ano sabi nung 2 Corinthians? Good or bad? Sino magsasabing siyang ang tao ay mabuti siya? Hindi, pinagyabang niya. Sino man ang magsasabing siya ay napakasama? Di ba? It's only God will judge sa atin. And last verse, Jeremiah 23 and 24. Am I a God near at hand, say the Lord, not a God afar off? Ito ang bigyan natin toon. Ang Diyos ba andyan lang? Ang Diyos ba napakalayo? Di ba tayo kayang abutin? Verse 24. Can anyone hide himself in a secret places? So I shall not see him, say the Lord. I do not feel the earth. Do I not feel the heaven and earth, say the Lord? Siya lahat. Ngayon ang tanong, may lugar ka bang tataguan sa harapan ng Diyos? Sa lahat ng mga ginawa natin? We are accountable for every oath or vows, every words with honor, dapat with honor.
every action, walk the talk. Last verse natin. Second last verse. Napaka-importante. Exodus 20. One of the commandment. Bakit binigay ng Diyos ito? You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who take his name. Bakit mo kailangan, no? Naalipustahin ang pangalan ng Diyos? By swearing? Nangangako ba? Bakit kailangan natin? Bakit kailangan mong involve ang Diyos sa mga parte na yan? Sa pagkatao natin. Kasi bilang Kristiyano, tatapos na po ako, ay tayo sa harapan ng ibang tao, iba ang tingin natin eh. Di ba yung ano ba naging difference ni Moses nun? Di ba? Nung umano siya yung pastor, ano yung parang iba ang kulay niya, iba ang pagkaano niya. Countenance. Sa Tagalog. Di ba? So yung anong pagtingin sa atin, tinitignan kasi tayo eh. Hindi ba nga nasasabi to, ang dala sabihin ni Deacon Manny, ito. Di ba? Kristiyano tayo. Magpaka-Kristiyano tayo. Kasi nakataya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bit-bit natin yan. Akala ko ba Kristiyano yan? Pero, bla 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 bla. Huwag sana nyo ewan ko sa iba na-experience. Ako na-experience ko yan. Nung hindi pa ako, kumbaga sa garahe nun, ang Bible ko, tinatago ko. Bakit? Hiyang-hiya ako, pakita na. Bakit, ngayon ko lang naalala na, ba't ko ba itatago? I represent God. Kasi nga, dapat nakikitaan tayo ng pagbago. Ang tanong, nagbago ka ba? Kaya nga, sa pananalita, sa pagkilos, pagkilos mo saan? Yung salita mo, yung walk the talk eh. Diba? Kung ano yung sinasabi mo, yan. Ang mabigat nga, kung ano yung sinasabi mo, yan. Ikaw yan. Napakahirap. Mahirap maging Kristiyano. Mali. Madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Magpaka-Kristiyano, ha? Unang-una, ang daming bawal. Bawal ang bisyo. Bawal magmura. Ang daming bawal. Pero yung pinagbabawal na yan yung binabago tayo ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Kasi hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi nabubuhay na tayo para sa Diyos. Ngayon, kung ano yung ipakikita natin, yun din ang tingin nila sa Diyos. Lalo na sa Panginoong Hesukristo. Kaya, ang conclusion, we are called to be truthful. Be honest in all aspects of life. In speech, interaction with others, by avoiding swearing, oaths, vows. Let yes be yes, no be no. We demonstrate our integrity, our credibility, our true character, and living in a way that reflects the true character of Lord Jesus Christ. Tingnan nyo pinamumuhay natin dahil reflection ng tunay na character ni Kristo. Kung ano yung pagkatao natin, yun ang pagkatao na dapat makitaan sa Panginoon Kristo.
ito ang aking panalangin sana para sa atin. For us, last verse, 141, Psalm 141 verse 3. Basahin po natin. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Tagalog, O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan, ang labi ko'y lagyan ng bantay. Amen. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mga katuruan. Salamat po sa mga binasa naming salita nyo. Makita namin ang aming sarili kung ano yung mga dapat, kasi it reflects your character within us. Lord, change us. Change us, Lord. Let us be worthy of our calling. Salamat, Panginoon. Salamat. At kami po ay tunay na nagpapasalamat sa lahat ng mga nakita namin ngayon. Patungkol namin paano kami mabuhay na ayon sa inyong salita. In Jesus' mighty name, Amen.